Noong kasagsagan ng Cold War, ang Russia ay gumawa ng isang lihim na misyon na pang-agham na kung nagtagumpay, ay magbabago ang takbo ng kasaysayan. Gayunpaman, ang Project 12 Inches ay itinuturing na masyadong mapanganib, kaya ito ay isinara at ang mga scientist na sangkot sa proyekto ay kinailangang patayin. Gayunpaman, 3 sa kanila ang nakatakas. Sa kasalukuyan, isang kabataang lalaki na nagngangalang Alan ang sumakay sa isang bus at umupo sa likod ng isang matandang Ginoo. Biglang pumasok sa bus ang isang lalaking may baril, tinawag ang matandang general at binalaan siya na ang nakaraan ay dapat isaalang-alang. Gayunpaman, mabilis na bumunot ng sandata si Alan at pinatay ang salarin. Inutusan niya ang general na sundan siya sa isang ligtas na lugar at inakay siya palayo. Samantala, sa Washington, nagaganap ang taunang kumperensya ng dealer ng armas na si John Henderson. Nag-anunsyo siya ng isang bagong proyekto na magpapayaman sa mga investor at gawin ng US bilang pinuno ng industriya. Kasabay nito sa Miami, ang pinuno ng isang mercenaryong grupo na si Table ay dumating at nakipagkita sa kanyang kasabwat na si Irina na nag-ayos ng isang pulong sa may-ari ng club na si Misha. Ang negosyante na nagdadala ng mga sensitibong impormasyon at ngayon ay nagulat na ang kanyang mga tao ay nakahanap ng isang tao sa Syria. Gayunpaman, ang impormasyon ay naging mas mahal. Hindi gusto ni Table ang pag-unlad na ito at ang bodyguard ni Misha ay pinatay na iniwan si Misha sa awa ni Irina. Kasabay nito, ang isa sa mga tauhan ni Table na si Carl ay pumasok sa isang silid ng hotel. Sinusuri niya ang ilang mga dokumento nang ang kanyang kasamang si Bruno ay nagbabala tungkol sa papalapit na panganib at tumungo sa silid kung saan itinapon na ni Carl ang 2 gwardya. Si Table at Irina, na nakuha ang kinakailangang impormasyon mula kay Misha, ay umalis din at pinatay ang higit pang mga bantay sa daan. Pinasalamatan ni Henderson ang kanyang asawa sa tulong nito sa kanyang trabaho habang sina Carl at Bruno ay pumasok sa silid na nagpapahiwatig na tapos na ang trabaho. Nang maglaon, nagkita ang grupo sa Los Angeles sa bahay ni Henderson. Iniulat nila na mayroon silang mga coordinate ng mga target. Gayunpaman, ang lahat ng impormasyon ay magagamit lamang sa loob ng 48 oras kapag dumating sila sa Syria. Ibinigay ni Henderson ang kinita ng grupo at humiling na malaman kung kailan nila nakuha si Bulanowski at nagpaalam. Kinabukasan, dumating ang grupo sa Syria. Dumalo si Bruno sa isang nakatakdang pagpupulong kung saan siya ay lubusang hinanap at dinala sa isang matandang lalaki na kumuha ng kanyang pera at ipinakita ang kanyang produkto, isang bag na may ipinagbabawal na sangkap. Sa sandaling yun, pumasok si Carl at kasama si Bruno, pinatay nila ang mga bodyguard ng matanda na ikinagulat ng matanda dahil halos pinirmahan ng lalaki ang kanyang sariling death warrant. Pagkatapos ay naging malinaw na si Bruno ay hindi interesado sa mga sangkap. Ipinakita niya ang isang lumang larawan ng matandang lalaki na nakatayo sa tabi ng isang grupo ng mga tao na nakauniporme ng militar ng Soviet. Nagbago ang mukha ng matanda at tumanggi siyang ibigay ang mga coordinate. Nananatiling mag-isa si Carl sa matanda. Samantala, inilagay ni Alan ang nahuli na general sa kotse ni Irina. Dinala ang lalaki sa isang bunker kung saan binati siya ni Table. Tinawag siya sa kanyang tunay na pangalan, Bulanowski. Ipinakita niya sa kanya ang isang katulad na larawan kung saan ang lalaki ay nakasuot ng unipormeng militar ng Soviet. Ipinaalam ni Alan kay Bruno na nasa kanilang kustudiya ang matanda. Gayunpaman, biglang iniulat ni Bruno na sila ay binabantayan, nagmungkahi na umalis nang wala sila, at nagpadala kay Alan ng larawan ng namatay na matandang lalaki, ang dealer. Bumalik si Bruno sa silid kung saan binibilang ni Carl ang perang natanggap mula sa 2 Koreano na kabibili lang ng substance ng matanda. Sa sandaling umalis ang mga Koreano, walang awang pinatay ni Bruno ang kanyang kinakasama. Samantala, ipinakita ni Bulanowski ang larawan ng namatay na matanda, ang dealer. Nagulat siya na siya ay natagpuan dahil siya ang pangalawang nakatakas na scientist, ngunit nang pumasok si Henderson at binati siya tulad ng isang dating kaibigan, napagtanto ni Bulanowski kung sino ang nasa likod ng mga militanteng ito. Hiningi ni Henderson ang Project 12 at nang tumanggi ang matanda na tumulong, ipinakita niya ang larawan ng kanyang anak na babae. Napagtanto ang kabigatan ng sitwasyon, itinuro ni Bulanowski ang pasukan sa pasilidad sa isang mapa. Gayunpaman, kailangan nila ng isang susi. Ipinakita niya sa kanila kung nasaan ito, ngunit dahil sa digmaan ay idinisenyo ito sa paraang maaaring gumala ang isang tao doon ng maraming taon nang hindi nahahanap ang tamang koridor. Sa makatuwid, kailangan ng mga militante na isama siya sa kanila. Kalaunan ay pinag-usapan ni Alan at Bruno ang pagkamatay ni Carl. Ipinaliwanag ni Bruno na si Carl ay sinundan ng mga tauhan ng matanda kaya siya ang may kasalanan. Pinaalalahanan niya si Alan na pagkatapos ng proyektong ito, kailangan din nilang magtago ng mahabang panahon. Kailangan na nilang kunin ang susi mula sa katawan ng ikatlong scientist,
na inilibing sa isang lumang crib. Hinukay ng mga militante ang kabaong at kinuha ang susi. Sa daan, ipinaliwanag ni Bulanowski na nang mapagtanto nila ang mga panganib ng pagsasara ng proyekto, hinati nila ang kanilang kaalaman. Kinuha ng isa ang susi, ang pangalawa ay ang mga coordinate ng pasilidad, at ang pangatlo ay ang access code. Si Henderson ay nagtatrabaho lamang sa kanila. Ang Project 12 ay bumubuo ng isang bagong sandata. Hindi nagtagal ay nakarating ang grupo sa pasilidad, isang lumang abandonadong templo sa disyerto. Binuksan ni Bulanowski ang mga pinto na nagpapakita ng isang patayong baras. Sinigurado nila ang kanilang mga sarili gamit ang mga lubid at bumaba sa lumang bunker. Ipinaliwanag ni Bulanowski na ang makinang ito ay itinayo noong ikalawang digmaang pandaigdig na binubuo ng 600 katao. Kasunod ng mga palatandaan na siya lamang ang nakakakita, ang grupo ay nakahanap ng isang dekoryenteng kahon at ang landas sa unahan ay nag-ilaw na ikinamangha nila dahil sa kalidad ng pagkakagawa ng Sobyet. Binanggit ni Bulanowski na mayroong 3 higit pang mga labasan, ngunit walang maaaring gumamit nito upang ihatid ang prototype. Naghiwa-hiwalay ang mga militante. Sina Alan at Irina ay nag-explore sa pangalawang labasan, habang pinangungunahan ni Bulanowski ang iba sa pangalawang sektor. Iniulat ni Irina na nahanap niya ang pasukan na nababalot ng dahon habang si Alan ay nagtanim ng mga bambang pampasabog. Gayunpaman, narinig niya ang mga pag-uusap sa Russian, ngunit hindi niya matukoy ang pinagmumulan ng mga ito. Samantala, dinala ni Bulanowski si Table sa isang laboratorio at nagpayo laban sa pag-aaral kung ano ang nangyari doon. Biglang narinig ni Alan ang babala na siya ay nasa restricted area at nakita niya ang isang sundalo na nakauniforme ng Sobyet. Nakita din ni Irina ang sundalo at tinutukan siya. Nang tumanggi ang mga estranghero na ipakita ang kanilang mga dokumento, ginamit ng sundalo ang isang flamethrower. Binaril ni Alan, ngunit tila hindi naapektuhan ang sundalo. Ginamit ni Irina at Alan ang lahat ng kanilang mga bala bago tuluyang bumagsak ang sundalo. Kinumpirma ni Table ang pagkamatay at hiniling na kunin si Bulanowski habang sinusubukan ni Alan na makabawi. Nagmamadaling pumunta si Irina sa laboratorio ngunit hindi nahanap ang scientist o si Bruno. Hinanap sila ni Table at umakyat si Alan para mag-set up ng mga pampasabog sa labasan. Matapos makumpleto ang gawain, ipinaalam niya kay Table na siya ay babalik. Natanggap ni Irina ang mensahe at naghanda na pasabugin ang lagusan. Bigla siyang sinunggaban ng isang super soldier na may patay na mga mata. Nagmamadaling pumasok si Alan at nagpaputok, at ganoon din ang ginawa ni Irina. Hindi pinansin ng super soldier ang mga bala at napaluhod lamang ito nang naubusan ng bala. Parang humihinga, itinaas ng super soldier ang kanyang ulo at pinaandar ang kanyang flamethrower. Halos hindi nakatakas ang dalawa. Nang marinig ang hiyawan ng kanyang mga kasama sa radyo, hiniling ni Bruno na sabihin ni Bulanowski ang katotohanan tungkol sa nangyayari. Tumanggi siya at inutusan siya ni Bruno na dalhin kung saan nakaimbak ang mga dokumento ng proyekto. Samantala, ang isang opisyal ng Sobyet ay kumakain kasabay ng anthem ng USSR sa isa pang silid nang ang isang sundalo ay nagulat ng mga nanghihimasok sa bunker. Inutusan ng opisyal na isara ang mga labasan. Natuklasan ng militanteng grupo na nawawala ang bangkay ng unang sundalo. Sa sandaling ito, dinala ni Bulanowski si Bruno sa isang opisina kung saan nakapatong sa isang mesa ang isang folder na naglalaman ng mga pangunahing dokumento ng Project 12. Si Table, Irina, at Alan ay nahulog sa isang bitag. 3 sundalo ang humarang sa kanilang daan at napagtanto nilang wala silang pagkakataong makalusot sa susunod na palapag. Ipinakita ni Bulanowski kay Bruno ang arsenal at habang pinupuno ni Bruno ang kanyang mga bulsa ng mga granada, nakatakas ang scientist. Biglang nagsimula ang isang broadcast at ipinaliwanag ng boses ni Henderson na ang mga sundalo ay idinisenyo upang tapusin ang anumang kaaway. Habang nagsasalita siya, tumunog ang isang alarma at nagsimulang magtipon ng mga sundalo sa gitnang lugar ng bunker. Samantala, nakahanap si Bulanowski ng uniforme ng mataas na opisyal ng Sobyet at isinuot ito. Ang boses ni Henderson ay nagbigay ng numero ng sektor kung nasaan ang kanyang mga tauhan at inutusan ng mga sundalo na tapusin ang mga nanghihimasok. Sina Irina, Table, at Alan ay nakatagpo ng mga sundalo. Sa sandaling magpaputok sila, lumitaw si Bulanowski at tinulungan silang magtago sa isang silid. Ipinaliwanag niya na hindi madaling mapatay ang mga sundalo. Kailangang putulin ang kanilang ulo o sunugin. Dinala niya sila sa arsenal. Si Bruno, kasama ang mga dokumento, ay tumungo sa pangunahing labasan. Nang makita ito ni Henderson, inutusan niya ang dalawa sa kanyang mga goons na hulihin siya. Gayunpaman, si Bruno ay nagawang umiwas mula sa mga pagbaril, at habang inililihis ang kanilang atensyon, naghagis siya ng granada sa mga mersenaryo na naglinis ng kanyang daan patungo sa labasan.
Samantala, dinala ni Bulanowski ang grupo sa arsenal at nagtakda ng kondisyon. Ipapakita niya sa kanila ang labasan kung makukuha nila ang mga dokumentong ninakaw ni Bruno. Ang mga lalaki ay nag-armas sa kanilang sarili sa lahat ng kanilang mahahanap at umalis. Nakatayo si Bulanowski sa pintuan ng opisina ni Henderson na handang tapusin ang laro. Gayunpaman, ipinaalala ni Henderson sa kanya ang milyon-milyong nakataya. Wala siyang pakialam kung nasa bingit ng kamatayan ang mundo. Sa ilalim ng tutok ng baril, pinangunahan ng scientist ang negosyante sa pangunahing espesimen ng Project 12. Natagpuan ni Table ang kanyang sarili sa isang banyo, lumapit sa isang gripo, at naramdaman ang paggalaw sa kanyang likuran. Napagtanto niyang may nakatutok sa kanyang baril, ngunit nang lumingon siya, walang tao. Biglang mula sa kabilang panig, isang salamin ang nabasag at ang mga kamay ng isang sundalong Sobyet ay humawak at nagsimulang sumakal sa kanya. Nagawa ni Table na paikutin ang kanyang baril at binarilang hindi nakikitang kalaban. Dumating si Bruno upang tumulong, naghagis ng mga granada sa sundalo, ngunit hindi agad lumapit sa kanya si Table. Samantala, dinala ni Bulanowski si Henderson sa isang cabin kung saan nakahiga ang isang napakalaking sundalo at hiniling ng negosyante na i-activate ito. Ginawa ito ng scientist. Napagtanto ni Table na nakamasid lang si Bruno mula sa malapit. Nagpa siya ang mga lalaki na tapusin ang laban at patunayan kung sino ang mas malakas ng walang armas. Ang isang nakamamatay na labanan ay naganap, ngunit hindi nagkakalayo ang lakas ng dalawa sa buong laban. Biglang pumagitna si Irina, nagpaputok pataas, at naghiwalay ang mga lalaki. Inaasahan ni Table na tutulungan siya nito, ngunit iniabot niya ang rifle sa kanyang kalaban. Gayunpaman, wala na itong bala, at si Table ay nakatakas. Ang super soldier ay nag-activate, ipinakilala ang kanyang sarili, at nag-anunsyo na nakahanda na siyang sirain ang sektor kung nasaan ang iba pang mga sundalo. Sinubukan ni Henderson na kanselahin ang utos, ngunit kinilala siya ng sundalo bilang isang kapitalista at sapilitang isinuot sa kanya ang kanyang helmet. Samantala, natapos na ni Alan ang pagtatakda ng mga pampasabog sa sektor. Inakay ni Irina si Bruno sa exit shaft na nakita niya. Nakita ni Table si Bulanowski at inamin na hindi niya nakuha ang mga dokumento. Ipinakita sa kanya ng scientist ang labasan sa ikatlong palapag mula sa kung saan sila makakatakas, ngunit kailangan sirain ng mga lalaki ang dokumento. Siya na ang bahala sa bunker. Samantala, ang mga super soldier ay nagtitipon sa gitnang lugar ng bunker. Hiniling ni Bulanowski kay Alan na bantayan siya habang pinupuntahan niya ang mga sundalo at sinabi sa kanila na sila ang pinakamahusay ngunit kulang sa makatuwirang pag-iisip. Tumungo ang scientist sa mining system at nang hilingin sa kanya ng super soldier na huwag gawin ito. At ang kanyang mga mata ay naglabas ng pulang flash. Gayunpaman, nagawa ni Bulanowski na hilahin ang hawakan. Narating ni Table ang puno ng tubig sa gilid na labasan ng bunker. Ang pagsabog ay sumira sa ilalim ng lupa. Nasunog sina Irina at Bruno sa apoy, ngunit nagawa ni Table na sumisid sa tubig at ang lumang simbahan ay gumuho. Nang mawala ang usok, isang sugatan ngunit buhay na si Table ang lumabas sa disyerto at pagtingin sa mga guho, tumungo patungo sa isang malayong lungsod. Dito na nagtatapos ang pelikula, mag-subscribe ka na para updated ka sa mga susunod na video, at pindutin ang like button ng isang beses, dislike button naman ng 2 beses kung hindi mo ito nagustuhan. Hanggang sa muli!